por punto. Right of reply bill. This bill seeks to grant the right of reply to anyone who feels they have been poorly treated by the media. For the negative side, we strongly believe that there is no need for this law to pass in the Congress because of 3 points. Una, ito ay malaking paglabag sa konstitusyon ng Pilipinas na makikita sa Article 3, Section 4 na nagsasabing, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress grievances. Iginiit ng kabilang panig, ng bill na ito ay pawang expansion lamang sa nasabing Article 3, Section 4. Kung magkaganon man, kapag naipasa ang bill na ito, magkaroon ng malaking posibilidad na ang isang media practitioner o journalist ay hindi makakalathala o makapagpapahayag ng buong katotohanan sa dahilang ang kanyang pagpapahayag ay naayon na sa kagustuhan at benepisyal na para sa isang tao. At lalo na hindi na maihayag ang isang anomalya na siyang katotohanan sa likod ng lahat. Ito ay isang malinaw na manifestasyon. Hindi pa ba abridgment of freedom of the press yan? Nababawasan ang karapatan ng isang media practitioner or journalist sa malayang pagpapahayag. Hindi naman po nagpapalabas ng expose ang isang naturang journalist kung ito ay hindi dumaan sa investigation process. Pangalawa, right of reply bill is for general public as they say, which is far from reality. Sino ba ang binabatikos ngayon? Sino ba ang maging headline sa isang balita? Hindi ba kadalasan mga politicians, mga prominenteng tao? E paano makikinabang si Dudong at Inday dyan? One of the elements of news is prominence. Likely such as the actresses, politicians, and the statesmen, such publicity concerns a public figure and bears a reasonable relation in an activity or circumstances. How can we say it's for general public? Are this common tao or masang tao are considered as all prominent? Pangatlo, there is no need for this bill to become a law. To be specific, right to reply is stated in the KBP Code of Ethics, Article 4, Section 4. This bill is no longer a need for journalists to correct their imperfections. It is already ensured in their sworn duty as journalists based on their Code of Ethics. Ang tanong, paano naman po hindi yung kabilang sa KBP? Mga kaibigan, huwag nating kalimutan ang tinatawag nating libel law. Hindi pa ba sapat ito upang maging silbing babala sa mga journalist? Yan lamang po at maraming salamat. Ayan. Yun ang sabi ng ating negative side. According to them, ito ay isang paglabag sa Constitution at merong posibilidad that this particular bill will hamper the journalist's capacity to report, and that there is no need for this particular bill since it is already enshrined in the KBP Code and the sworn duty. And if that doesn't work, meron tayong mga libel laws. Ayun, so meron daw libel laws. So tanungin natin ang isa sa ating mga panauhin kung anong masasabi nila. Siguro unahin natin si Mr. Virgilio Bermudez, isang editor at publisher ng isang newspaper. Sa tingin mo ba, Mr. Bermudez, sapat na ba ang libel laws as a deterrent para sa pang-abuso ng mga journalists? Actually, ang libel law, pinasa yan ng Kongreso, isinabatas yan para bawasan yung sinasabing abuso. Ngayon, ang tanong, sapat ba yan para mabawasan ng pang-abuso? Hindi naman kasi yan tungkol lang sa batas. Tungkol din yan sa prinsipyo, tungkol din yan sa moralidad ng mga nagbabalita. So, maski sabihin mo na may libel, pag ang media hindi responsable, hindi yan kayang pigilin ng libel law. Okay, ngayon naman kuya, hinga natin ng tanong o opinion ng ating mga miyembro ng audience. Okay, so dito naman tayo sa audience. Tanungin natin ang ating mga kabataan kung anong kanilang mga kuro-kuro. Yes, sir. Sige, sige. Okay. State your name and course and year. Alright, so I'm Jer Anthony Enrile, a fourth-year mass communication student, and I'm proud to be a future media practitioner. Sige. Ano pong katanungan natin or opinion sa usapang ito?
I have a comment lang po about the statement of the first speaker of the affirmative side. Please, I beg you not to generalize irresponsibility to all the media practitioners because we have our own individualities. And I have a question, or it's maybe a point, no, about the case on libel. Because one of the ways of committing libel is by threatening or offering any bribes or gifts to prevent such publication from coming out. So wouldn't the right of reply be like because nga po ang right of reply will have the tendency to decriminalize libel as a law. So the thing is, wouldn't it look like na parang double defensive mechanism lang po talaga yung right to reply, because nga po, 'di ba, once you bribe a media practitioner not to air or publish any issues which is of public concern, that is also considered libelous. So wouldn't that be sort of a double defense mechanism to the politicians or anybody who would try to use right of reply? Okay, anybody from the Sir. panel? Actually, medyo yung tinatanong niya madaming puntong generation eh. So, kung ang tanong niya, libel ba yon? Depende. Depende kasi sa tinamaan yan eh. Kung magkakaroon tayo ng right of reply, ang complainant, dalawa na ang option. Pwede ka mag-file ng libel, pwede ka mag-invoke ng right mo to reply. Ngayon, ang punto kong sinasabi dyan, pag ako, finailan mo ng libel at pinagbigyan naman kita sa right of reply mo, sasabihin ko na wala na yung mali siya. So, wala na ang libel. So, depende yan sa korte. Maganda tong usapin sa jurisprudence. Baka magkaroon ng bagong jurisprudence at kaibahan ang trato natin ngayon sa pagbabalita. Ayan, maraming salamat po, Sir Ver. Marami pa po tayong pag-uusapan sa pagbabalik ng kuro-kurong kabataan patapos lamang nitong mga paalala. Everyone has the right to defend his or herself, but in terms of politics, kung kana man siya na campaign na gamiton, of course, daily, kay in the same time, ma-abuse siya. I would say that I'm against it because as a future media practitioner, hopefully in the future, I should say that it's very impractical for the tri-media. Nagbabalik po tayo sa KKK. Patuloy pa rin ang ating usapan tungkol sa... Ngayon naman, Nikki, tatalakayin natin ang stock issue ng practicality. Pakinggan natin ang panig ng affirmative side. Isang mapagpalayang hapon sa ating lahat. Ako po bilang pangalawang tagapagsalita ng affirmative side ay lubos na sumasang-ayon na ang right of reply bill ay maipasa sa Kongreso bilang panibagong batas. Sa kadahilanang ito ay praktikal at napapanahon. Nais ko pong magbigay ng 3 puntos. Una, this right of reply bill will serve as deterrence to some journalists na maging patas sa kanilang paghahatid ng mga impormasyon sa sambayanang Pilipino. Hindi po natin maikakaila na sa panahong ito, sobra na po ang kalayaan sa pamamahayag na kung saan marami na po sa kanila ang umaabuso sa kanilang sinumpaang tungkulin. Nasaan na po ba ang sinasabi nating tungkulin ng pamamahayag sa ilalim ng demokrasya? Makatarungan po ba na sirain ng media ang kredibilidad ng isang tao nang hindi man lamang binibigyan ng pagkakataon na ipahayag ang kanyang sarili? Sinasabi ng mga journalist na binibigyan nila ng pagkakataong makapagpahayag ang taong kanilang binabatikos. Pero kadalasang nangyayari pa rin na ang editor, director at producer ang nagpapasya kung how little space to be devoted to it or kung ito ba ay ipapahayag rin sa mga tao. Kaya kailangan po natin ang bill na ito nang sa ganon ay maiwasan na ang ganitong pangyayari. Pangalawang punto ko po, everyone has the right to be heard and to defend himself against any allegation. Ito po ay malinaw na nakasaad sa ating Constitution, Article 3, Section 12. And also Article 2, Section 11 says that the state values the dignity of every human person and guarantees full respect for human rights. Tandaan po natin na ang ating pagkatao o kredibilidad ang siyang napakahalagang elemento na hindi dapat basta-basta